So ito guys, nagpalit tayo ng bagong solenoid bulb na 4 bar. So 24 volts 4 bar guys. Kasi yung isa luma, sira na siya. So naglilik na yung ating steam papunta doon sa chamber. So isa sa chamber sa jacket yan. Ito sa jacket, ito sa jacket, ito sa chamber guys. So itong chamber, itong jacket, pinalitan ko na rin ng bago. Ayan yung mga luma ko dito. Yan. So, ayan yung mga luma. So, kasi guys, pag isa lang yung papalitan mo, so, mauna tong masira. Itong ano, dapat palitan mo na ng buo para magsabay na rin silang masira. Pero, tatagal na naman to guys, ng ilang taon. Kasi bago yung pinalit. Yan. So, okay naman siya. So, kailangan na nating i-power up. So, pinatuyo ko lang yung kunti yung ano guys, yung kanyang yan, yung red silicone, yung high temp para hindi siya maglilik. So kailangan niya pag nagtiplon ka, maglagay ka ng silicone, maglagay ka ng red silicone na high temp para siguradong hindi maglilik yung ano natin guys, yung ating steam kasi ito napaka high pressure to. So 4 bar yan, 5 point ano naman nakalagay yan dito. So direct yan 4 bar yan naka settings. Yan, 4 bar yan. Pero maximum is 5.0. So, required is 4 bar. So, okay naman siya. So, pwede na nating panda rin. So, yung tubig niya guys, medyo pangit yung tubig dito. Ayun madumi na. Kaya nasisira yung ano natin. Kinakalawang yung ating solenoid valve ng motor. So, nire-recommend ko dun sa in-charge ng Biomed dito na maglagay sila ng portable water, yung RO. Portable RO, yung 20 liters lang, tulad nung sa amin. Sa akin doon kasi sa area ko, pinilagyan ko ng portable. Nag-request ako ng portable water, yung RO, na 20 liters. So, papalagyan ko rin. Meron pa naman space dito. So, pwede na yan dyan, yung portable water, para hindi masira agad yung ating solenoid valve. Yan. Kasi pag yan, kinalawang ito, pag maasin kasi masyado yung tubig dito guys kasi malapit sa dagat. So, pag yan kinalawang, ano, di yari yung ating mga solenoid valve ito. Yan. Unang-una ito, kinakalawang talaga. Kinalawang na. So, susunod yan yung, siyempre yung heater nito guys. Pag maasin yung, pag masalty yung tubig, so, madaling masira yung heater. So, ito guys, 1 taon pa lang to. So, nagpalit na ng heater yung company. So, sa warranty pa kasi kaya nasira na yung heater niya agad nung boiler. Kasi may built-in boiler yan. Kaya nga sa nire-recommend ko, kasi sa akin, 3 taon na guys, hindi pa rin ako nagpapalit ng heater. So, 3 years na yung sa akin. So, hindi pa ako nagpapalit ng heater. Dito, 1 taon pa lang palit na sila ng heater kasi, malapit lang sila sa dagat. Kami nga malayo na kami sa dagat pero naglagay pa rin ako ng portable RO kasi medyo mataas yung salt ng content yung aming tubig doon sa ospital. So ito, ang dumi na agad So ito lang yung filter niya, sandali lang yan. Dapat yung may carbon para bababa yung content ng salt. So yan guys, i-on na natin. So pinatuyo ko lang yung aking nilagay na high temp na So, pwede na natin i-power on. Bismillah. Ayan. Ayan. So, patasin lang natin yung ating steam generator. So, after this, yung pressure jacket natin. So, tingnan natin ito kung may leak. So, yan. So, wala naman siyang leak. So, wala siyang leak dito. Tubig natin nasa 27 PSI. So nasa yan kasi 14.7. So nasa mga 2 bar lang to. So dapat yan sakta lang din naman yan yung water natin. So yun yung manufacturing settings nya. So huwag natin galawin as long as nagre-refill naman ng tubig. Yan.
Kasi may requirement pressure to guys. So alam ko nasa mga 1.5 o to 3 bar o 4 bar yung ano nito required na water supply. So yan. So nandito ako sa aming ibang branch to na hospital sa Raqqa. So nirescue ko lang yung biomed dito kasi yung biomed hindi ganong marunong. So nirescue ko lang siya. Kasi sa ibang site sila ngayon nagpapa-sterile. Yan. So dinadala pa nila yung ano nila. Press up to open. Open natin yung door guys. So ganito rin yung ginawa ko sa Jubail. So sa Jubail naman ang problema nun sa Jubail. Ganon din yung solenoid valve. Pinalitan ko din. Tapos yung gasket, ito, door gasket niya. May problema na rin yung lamat na rin yung door gasket niya. Pero hindi ko pa napalitan ng door gasket yun kasi wala pang parts na ni-request. Hindi pa dumating yung request nila. So ito okay pa yung door gasket niya. Malinis pa. Malinis pa yun. Kasi wala pang ano to eh. Isang taon pa lang to eh. So dati nireklamo to ng user kasi matubig. May mga tubig na lumabas dito. Tapos yung instrument hindi natutuyo. So ngayon nga yung ano. Kita mo naman guys yo, nag-leak na diyan yung yung solenoid valve yung sa steam sa jacket ay sa pressure sa chamber kasi ito yung sa chamber. So yun. So painitin lang natin hanggang sa tumaas yung ating generator pressure. So naka-sit naman sa buoydick. So painitin lang natin. Nagbi-build up pa lang ng guys, nagbi-build up pa lang siya ng steam. So matagal-tagal 'yan. Tayo natin matapos. I just turn on but I think the heater, they turn off the heater because it's not heating. I will check here. I don't know if they turn off the heater. I will check the boiler. Yeah, I think they turn off the heater. Still good. So, I will check the heater in the other side. Hit on. The heater is heating. It's not on the heater. So hindi naman naka-turn off yung heater. So hintayin nating mag-build up ng pressure. So ayan. Naka-on na yung heater niya. Contactor. So yung ating breaker. Saka nag-heating siya. Heating. Ayo boss. What happened to your machine again? Today come late. You're late duty today? That's why this one closed when I came. So inshallah you can use it now. So we will see. We will wait for heating. So, tumataas na yung ating generator pressure. Tayin lang natin. Every day you bring to Kubar? Instruments take to Koba. By transport. Transport. Washing here. Washing only here. But only for Session Koba. only for dentals, huh? Dental only. Dental. All dental only, yeah? All dental. How many dental you have here?
I think 8. 8 or 10? 8. Yeah? 8. 8 clinic 8 minutes. and also OPD. 8, not OPD. 8 doctors. 8, yeah. But you have also OPD. Circumcision, ENT, other ENT, ENT, Opta. urology, Euro. No, gyno, ER. Yeah, SOAR. So yan, tumataas na yung ating jacket pressure up generator. So ayan na siyang ano to, 450 ano EB 50 PSI, almost 49. Ayan. Dapat yan pwede na tayong mag Boydick test. So meron na tayong 40 to 50 PSI. So dapat yan wala tayong leak. Buksan muna natin yung door. Kasi kanina walang ano yun, wala pang pressure. So yan guys. So wala na siyang leak. So wala na siyang leak. Okay na yung ating solenoid valve. Yan, wala na siyang leak, kalipit na yan. So pwede na tayong mag-Boydick test kasi naka-ready na yung system. Wala nang kalik-lik guys. Yan. Wala nang leak. So wala na rin. Ano natin? Tubig, okay na rin. Ayan. Pump natin. Nagpa-pump naman. So ayan guys, nagpapasok na siya sa chamber nagpapasok siya sa chamber ng pressure ng steam pressure guys. Nagpapasok na siya sa jacket sa ating chamber. So may leak na rin yung ano natin doon, yung regulator, yung water yung ano na ang tawag dyan, yung pressure relief valve na 5.0 pressure. May leak na rin siya. So ayan, nakapasok na siyang steam. So ang temperature na pressure natin dito sa jacket ay sa ating generator. Ayan, bumaba kasi nagpapapasok siya ng steam sa ating chamber. Ayan. So nasa pulse to na siya. Tayo natin yung sa matapos. So tingnan mo yung view namin guys dito sa taas. Nasa taas yung CCTV na dito. Ano? Ayan yung building. Dito kami. Ayan. So ito yung view ng nasa tabi ng auditorium. So ayan yung view ng ano. Ayun yung dagat na yun doon guys. Ayun, dagat na yun. Ang lapit lang ng dagat. Tapos yung tubig lang ito galing lang sa dagat. Ayun. Ganda ng view dito. Pag malamig, hindi magkakapi-kapi dyan. Ayun. Ha? This one, doctor. Also, Raka accommodation? Doctor? Sa doctor accommodation. Sarap ng ano ito, mga doktor. Sarap na lang accommodation nila. So, pasok tayo dito. So, nasa pulse 2 na siya. So, nasa pulse number 3 na tayo. Yan. Hanggang pulse 4 yan kasi. So, 4 of 4 na siya. 4 of 4 na siya. Tapos papunta na yan sa heating.
heating, sterilizing, venting. So now it's in the heating. Heating now. Heating. After that one, sterilizing. Before no. One cycle. Only pulsing. Only pulsing doing after fail. Fail. Yeah, I saw this. Here. I saw here in the record. This one last 29 September. September, say 29. 29. Yeah. I think no. This is the last one there. No. This not fake. Failed. Not correct. Cancelled. Not correct. Now is in the sterilization after nung heating. Sterilization na ngayon. Dati guys, hindi tumutuloy sa sterilization hanta. Ano lang siya, sa pulsing lang siya. Nag-i-stuck na sa pulsing. Kasi hindi nagbubukas yung ating solenoid valve dun sa ating sa ating ano guys, sa ating chamber. So hindi siya nakakapagpapasok ng pressure dito. So ito yung sira. Yan. Ito yung sira niya. Kaya hindi nagbubukas. So pinatang ko na siya ng bagong solenoid valve. So nasa exhaust na siya. Now it will continue now, ha? It's already now continue sterilizing, but then exhaust, but then venting, but then this one drying. Then we'll finish. So now is ending. Ending now, huh? Ending? Yeah. Okay. Okay, we bring coffee. Now we will put some instrument here. So ending na siya guys, wala siyang error. So tapusin lang natin mag-ano. Ngayon tapos na, nag-alarm na siya. So buwidik test, ending na guys. So nantay lang natin yung pag-alarm para ibig sabihin tapos na siya guys. Ito yung status niya. Ending. So wala siyang error. So ngayon guys, magra-run tayo ng ating yung user pagkatapos nito. So panigurado ko guys, okay na yan. So, wala na siyang error kasi sa buwidik test pass na siya. So tingnan na lang natin yung ating test pack sa inside kung luto ba siya o hindi. So i-open na natin. Pala. Up. So meron pa ba siyang pressure? Mag-o-open na siya. May time pa siya. Hindi pa siya mag-open talaga. So ito yung model niya guys, 5075 HSG. So yun guys, system ready, press to open na siya. Pagkatapos press mo yung stop, so open na natin. Press up button. So antayin lang natin mag-open kasi may pressure yan. So okay na siya. So ayan na guys, umuusok pa. So ngayon, titingnan natin yung ating test pack. Kung natuyo ba. Uy, parang may tubig. Wala naman. So, tingnan natin yung ating test pack guys. Kasi yung test pack na to, nakalagay na to nung nakarang ano pa. Baka hindi na maganda yung ano nito, nabasa na ba. Kasi nga ito, dati pa itong nakalagay dyan. Pero luto pa rin to guys. Ayan, umuusok-usok pa.
Yon. Ano. So, luto naman siya. Itim na itim siya. So, ayun. So, itim na itim na siya, guys. So, okay na siya. So, kasi pag hindi yan naluto, pag nagkakaroon ng mga yellow dyan, ibig sabihin, hindi yan sterile. Hindi siya na-sterile, guys. So, itong print out natin, kukunin natin. So, atas natin yan dito. Importante yan, guys.